na sa kauna-unahang pagkakataon, ang bawat bayan po sa Pilipinas ngayon ay may doktor. Mayroon ng magiging tagapag-alaga. Mayroon ng tagapag-alaga ng kalusugan ng mamamayan sa inyong lugar. Personal ang misyong ito sa pasyente man at sa mismong doktor na naging buhay na ang paglilingkod. Luhan ni sa lipay. Lipay ito ko nga naay abot sa among barangay nga sa gobyerno nga nakatabang dyan na mo. Karoon ng pag-atos nila eh. Magantos sa kahirapan. Hirap kayo nga hirap. Talaga kami dito. Kailangan ko talaga maging doktor dito para matulungan ko yung mga kababayan ko. When we started deploying more DDTs, mas nakakakita sila ng doktor kasi mas may pumupunta talaga sa mga barangays. I would like to thank DOH because of this, mas nagiging closer, mas nagiging accessible ang healthcare services sa mga taong hindi kaya makapag-access nito. Ang pagiging isang doktor ng baryo ay higit sa isang pangarap. Ito ay isang misyon ng pagkalinga, pag-asa at kapanatagan na sa kalusugan may makikinig at masasandalan. Mr. President, with pride and confidence, we present to you the 290 Doctor to the Barrios who will soon be deployed to serve communities across the country. May I request the DTTB Batch 43 to please stand and be recognized by our President. You may take your seats. As you begin this journey, may you serve as beacons of hope in the communities you will call home. Deliver excellence, deliver compassion, and above all, deliver your mission. Dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay at baryo ay mahalaga. Maraming salamat. Thank you very much. Yung pumasok ako na med school, narinig ko yung about sa DOH scholarship. Tapos that time, sabi nila, pwede kang maging doctors to the barrio kapag part ka ng DOH scholar. So sabi ko, yun lang po yung tanging dahilan kung bakit ako nag-join ng DOH scholar. Dahil gusto ko talagang maging doctors to the barrio. Yung sa journey ko po, pinili ko yung isla. Gusto kong mag-serve sa island, sa malayo sa bahay namin. Actually, yung Looc Occidental Mindoro is mga 12 hours away from saan ako nakatira. Sabi ko naman sa mama ko na magdo-doktor ako, gusto ko talagang mag-serve sa community kasi kami na lang po ng mama ko yung andito sa Pilipinas. So sabi ko sa kanya, ma, pipiliin ko tong island kasi gusto ko mag-serve dito. Pero ingatan mo din yung sarili mo. Pero parang yung pakiramdam po is parang, syempre malayo ka sa magulang mo, ganun sa mama mo. Pero at the same time, nag-serve ka ng ibang tao. Nakakataba ng puso. Pero at the same time, yung pakiramdam na ibang tao yung sinaserve ko. Pero para naman sa bayan yung pagsaserve ko sa community. Ang masasabi ko po sa atin pong gobyerno, nandito po kami, kasama ko po yung mga fellow doctors to the barrio na handang magsilbi po sa ating bayan. Nawa ay kami din ay tulungan po nila na mas lalong maipatibay or maipa-promote yung health sa ating community. Kasi I think sa community nagsisimula lahat. Kung mas healthy ang community, mas konti ang mga may sakit, mas healthy rin yung ating bansang Pilipinas. Ang fulfilling kasi, you get to see people na parang, ay, salamat, may doktor na din. Not just to the patients, but also to the healthcare personnel na kasi yung iba pupunta pa sa Katbalogan, yung parang tumataas na yung mga costs. So at least ngayon, may doktor na pwedeng mga basic lang ba ng mga sakit-sakit, naagapan agad. And I want to personally thank the President of the Philippines as well as DOH for their continuing support in this program. This program is what the Filipinos need and deserve in order for them to have access to quality healthcare, which is their God-given right. So, maraming salamat po sa pagpapatupad ng doctorless na area sa buong Pilipinas. Kasi makakatulong yun sa mga Pilipino, sa mga normal na Pilipino na nahihirapan pumunta sa mga lalayong lugar para mag-access ng mga serbisyong
pang-medical. At sana'y patuloy pa rin suportahan yung kalusugan, hindi lang ng individual, kundi ng buong populasyon. Please take your seats. Bar Minister of Health, Kadil Jojo Sinolinding Jr., our doctors of the Barrios batch number 43, my fellow workers in government, distinguished guests, ladies and gentlemen, magandang araw sa inyo lahat. Welcome to Malacanang Paras. It is an honor for me to stand before the doctors to the Barrios batch number 43. Kayo ang ilan sa pinakamahusay, matyaga at may malasakit na manggagamot ng ating bansa. Hindi madali ang landas na inyong tinahak. Naglaan kayo ng mahabang panahon sa pag-aaral. Madalas, kulang sa tulog, sakripisyo ang oras sa mahal sa buhay upang makapaglingkod lamang sa inyong kapwa. But today marks the beginning of another path that requires not just clinical skill, but presence, patience, and purpose. You will go where the needs are greatest, where systems are still beginning only now to catch up, where every decision that you make carries real weight and makes a real difference in people's lives. This deployment of this batch of doctors comes at a critical moment. Access to healthcare in rural and geographically isolated areas remains heavily constrained by limited resources, by distance, and the absence of medical professionals. Maraming komunidad pa rin ang umaasa sa iisang doktor sa kabila ng dami ng taong nangangailangan ng serbisyo medikal. Ang ilan sa ating mga kababayan, kailangan pang bumiyahe ng ilang oras kahit may sakit na sila. Gagastos sila ng malaki para sa pamasahe at mag-aantay ng matagal para makapagkonsulta lamang ng manggagamot. Dahil dito, sinabi ko sa DOH na tiyakin na makakapagpadala tayo ng mga doktor sa lahat ng munisipalidad, lalo na sa mga lugar na hindi madaling abutin at kulang ang serbisyo medikal. Kasabay nito, nagbilan din ako na patibayin at palakasin ang regular na pagbisita ng mga health professional sa ating mga RHU. Since the establishment of the Doctors to the Barrios program in 1993, this program has deployed close to 2,993 physicians across the country. Through the sustained implementation of this program, we have reached a historic milestone of 0 doctorless municipalities nationwide in 2025. Today also marks a significant achievement because now we have before us the largest single deployment in the program's history. Batch 43 is composed of 290 physicians. And it is an achievement, but it is not our endpoint yet. Hindi sapat na may doktor lamang sa isang lugar. Mahalaga ring matayak ang tuloy-tuloy at madaling maabot na serbisyo na naibibigay sa ating mga kababayan. More than just delivering healthcare, you are being deployed to help ensure that our people, especially those in the GIDAs, receive the services that they need. For every Filipino, the goal is not just relief, but a health system that continues to serve them in the years to come. Kapag maayos ang kalusugan ng ating mga kababayan, sa komunidad, mas gumagaan ang buhay araw-araw. Mas maraming bata ang lumalaking malusog at nakakapag-aral na mabuti, at mas maraming magulang ang makakapaghanap buhay na walang iniindang karamdaman. At kapag malusog ang komunidad, mas nagiging produktibo ang mamamayan, kaya't mas malaki ang pagkakataong umangat ang pamayanan. And that is why this administration stands firmly behind our healthcare workers. We continue to strengthen the National Health Workforce Support System. We will invest in your training, in your safety, and your well-being, so that you might be able to continue to serve with excellence, to heal with care, and to lead with compassion.
Dalhin ninyo nawa ang husay, dangal at tapang ng isang Pilipinong manggagamot saan man kayo magpupunta. Habang kayo ay nagsisilbi sa iba't ibang panig ng bansa, dalangin namin ang inyong kalusugan at kaligtasan at ang patuloy na lakas na loob sa bawat araw ng inyong paglilingkod. Sa bawat Pilipinong maaabot ng serbisyong pangkalusugan at sa bawat pamilya, hindi na mangangamba tuwing may karamdaman, dito natin unti-unting hinuhubog ang bagong Pilipinas. Mas malusog ang pamumuhay at mas handa para sa kinabukasan. Muli, maraming salamat. Mabuhay ang mga Doctors to the Barrios. Mabuhay ang bagong Pilipinas. My serenade for PBBM, for the steady heart that leads us on again.